Sa isang malayong lugar, umusbong ang dalawang kaharian, ang Albania at Crotona, kung saan sumibol ang iba't ibang nilalang na pinag-ugatan ng iba't ibang lahi, ang mga Kristiyano at mga Muslim. Kalaunay humarap sa isang dagok na sumubok sa katatagan at kaduwan ng mundo. O mahabaging Panginoon, bakit ninyo hinayaang mangyari ito sa Albania? Bakit ninyo hinayaang maghari ang kasamaan? Ako'y namamanglaw, pagkat hindi ko inakala na maatim ni Adolfo na paslangin si Haring Linceo at ang aking ama. Handa akong magdusa at mabuhis ang aking buhay. Maghari lamang ang kabutihan. Kaya't ako'y nakikiusap na ibulusok ninyo ang puot at parusahan ang matampalasan! Laura, aking hirog, sana'y ako yung patuloy na iniisip. Sana'y naaalala mo ko. Ikasisiyahan ko kung ako yung iyakan, kung sakaling ako'y mamatay. Ngunit, labis na ikahihirap ng aking puso at isipan. Kung sakaling napagtanto kong tuluyan ka ng naagaw sa akin ni Adolfo. Bakit sinirami-rami pang umagaw sa aking sinta? Ay ang ama ko pa! Nangako ako sa aking sarili na kung sino ang magtangkang umangkin kay Florida ay kikitilan ko ng buhay. Ngunit hindi ko matawasa kung bakit ang ama ko pa, ang aking ama, ang aking dakilang mapagmahal na ama ay nagpapalang na. May palad naman na lalaking sumisigaw sapagkat ang kanyang amang tinatangisan ay mapagmahal. Di gaya ng akin na siya pang dahilan kung bakit ako nawalay sa aking minamahal. Laura, aking sinta, huwag mo sanang kalimutan. Sa halip, makakintal sa iyong isipan na ikaw ay patuloy kong iibigin hanggang sa huling yugto ng aking buhay. Kung kaya marinig pa ang kanyang mga sinasambit, saan kaya siya naroroon? Pagkat sa ituwing ito ay kailangan niya ng aking tulong. Isang Ginoo, saan kaya siya naroroon? Laura? 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 O manhin, Ginoo? Ngunit hindi ko po alam ang iyong tinuturing. Hindi ko natiis na ikay hindi tulungan. Pagkat magkaiba man tayo ng pananampalataya, nakaukit sa aking puso't isipan ang pagdamay sa kapwa. Higit kong nanaisin na makitla ng buhay dahil sa laki ng aking hirap na dinaranas. O manhin, Ginoo? Ngunit ako'y nalalabuan sa iyong mga sinasambi. Kung gusto mong pag-isa, ito'y aking tatanggapin, pagbibigyan ka sa iyong hinihiling. Laura. Ginoo? Mas mabuti pa tumaroon tayo sa ibang ibayo para mapanatag ang iyong kalooban. Sa tingin ko, tama ang iyong suggestion.
Ginoo, narito po ang tinapay. Kainin niyo para manumbalik ang iyong lakas. Salamat. Kumusta na ang iyong pakiramdam, Ginoo? Nanumbalik na ba ang iyong lakas? Maayos na ang pakiramdam ko. Salamat sa iyo. Batid ko sanang malaman ang iyong pangalan. At kung iyong mamarapatin, ay nais ko ding mapagtanto ang dahilan ng iyong paghihinagpis. Ako si Florante, nag-iisang anak ng Duque Briseo ng Albania at Prinsesa Florasca ng Crotona. Ako'y lumaki at nagkaisip sa Albania. Ang aking amay tanungan o sanggunian ni Haring Linceo at tinatayong pangalawang pinuno sa kaharian. Maraming salamat, Milolito. Kundi dahil sa iyo, marahil wala na sa piling aking mahal na anak. Walang anuman yun, mahal na prinsesa, kahit sino naman niligtas ang sanggol. Maraming salamat muli, Minalipo. Ako paparoon na. Napagpasyahan nila Prinsesa Florasca at Duque Briseo na ipadala si Florante sa Atinas upang doon mag-aral. Masakit man ito sa kanilang mga kalooban, subalit iniisip pa rin nila ang kapakanan ng anak nila na si Florante. Ako si Florante, lumaki sa Albania. Ikinalulugod ko ang pagdating Florante. Ikinagagalap ko kayong makilala. Magandang araw, Florante! Magandang araw din sa inyo, mga kaibigan. Nais ko mapagtanto yung pangalan, Ginoo, at kung yung mamarapatin ay nais kitang maging kaibigan. Ako si Minandro. Florante, saan mo akong maging matalik mong kaibigan? Magandang araw sa inyo, Minandro at Florante. Florante, siya nga pala si Adolfo, ang kababayan mo sa Albania. Ikinagagalap kita makilala, Adolfo. Ako rin, nagdala ko yung pagdating Florante. Ang ating paralan ay magsasagawa ng dula tungkol sa epikong buhay ni Epidog, isang bayani ng mitolohiyang Greko. Bilang inyong tagapagturo, ako ay magtatalaga ng gaganap sa papel na Idiocles, Corenes, Adrasto at Diopas. Florante, ikaw napili kong gaganap bilang Idiocles. At Minandro bilang Diopas. Adolfo bilang Corenes. Ano nga ba ang ibig parating ko, Adolfo? Bakit mo pinagtataan ka sa nilin Florante? Ang iyong kabutihan ay pinamalas sa Adolfo ay isang huwad. Isa kang huwad, Adolfo. Taksil, hindi ko akalain na ang sarili kong kababayan ay ang magiging hudyat para ako'y mapahama. Kapurihan mo iyong inagaw at isang katulad mo ay dapat na masisilan ng buhay. Pakatandaan, Adolfo, na ang iyong katanyakan at kapurihan ay hindi ko inagaw. Ang isang katulad ng mga lugar at espasyo dito sa Tinas. Mabuti pa't bumalik ka na sa Albania! Hindi pa ako sa aking sigupaan, Surangit. Tiyakin mo na ako yan magtatagumpay. Siguraduhin ko iyon. Maraming salamat, kaibigang Minandro. Hindi ko batid kung paano kita magagantihan sa pagsagip sa akin sa isang kamay ng isang tampalasang si Adolfo. Kung hindi dahil sa iyo, marahil isa na akong bangkay na nakahimlay. Walang anuman iyong kaibigang Florante. Ang bawat isa ay sinilang upang maging kaanib ng poong may kapal. Huwag mo rin sa aking pag-abala. Niliham na nais parating ang iyong ama. Maraming salamat.
Mahal kong ina, o ang aking ina ay nagpaparang na. Mahal na Panginoon, ibalik niyo sa akin ang mapagkandidi at mapagmahal kong ina. Ang aking ina! Florante! Florante! Gising, Florante! Kaibigan, gumising ka! Nasaan ang aking ina? Mahirap man tanggapin ang pagpanaw ng iyong ina, ngunit darating din ang panahon na ito iyong matatanggap. Ako ay nagdadalamhati sa sitwasyong iyong kinakaharap. Ngunit sa halip pang ibabawin ang iyong kalungkutan, isipin mong tunay na may hangganang buhay at may pag-asang naghihintay. Kaibigan, ako'y nakikiisa rin at nalulungkot ako sa iyong dinaranas. Maraming salamat sa inyo. Tagapagturong Antenor, ako ay lilisan na. Isang liham muli ang aking natanggap na ako'y pinababalik sa Albania. Maraming salamat sa lahat ng aral at ilang taon nating pagsasama. Florante, sa iyong pagbabalik sa Albania, lagi pagkainggitan ng una ni Adolfo, pagkatiyak maghihiganti siya sa iyo. Huwag kang magpadala sa kanyang magiliw na pagkikiharap sa iyo. Ibig kong maging matiwasay ang iyong pagbabalik sa Albania, kaya't ang aking tagubilin ay maghanda kang hindi nagpapahalata ay iyong pakasundin. Atenor, aming tagapagturok. Kung iyong mamarapatin, nais ko sanang samahan patungo sa Albania ang aking kaibigang Florante. Kung yon ay kung iyong pahintulutan niyo ako. Pinahihintulutan kita na samahan pumaroon sa Albania si Florante. Maraming salamat, Antenor. Brisio, narito na yung anak. Florante, mahal kong anak. Kay tagal kong hinintay na muli kitang masalayan, mahal kong ama. Ako ay nalulugod sa ating muling pagkikita, Florante. Ako rin may nalulugod, ngunit hindi maalis sa aking isipan ang sinapit ng aking ina. Florante, tama na ang pagdangis. Patawrama sa lahat na iyong lakas at tatag na loob at maging sa iyong anak na napapaalam na sa atin. Mahal kong ama, ito nga pala ang tali kong katoto, si Minandro. Kinagala pa yung makilala, Dr. Lucio. Mahal na hari, narito na ang Dr. Brisio. Buksan ang pintuan. Magandang araw, Dr. Lucio. Sulit ko pong malaman kung bakit kayo naririto sa palasyo. Ang katuna ay nangangailangan ng ating tulong. Batid ko yung haring Leoncio, siya ang aking bugtong na anak na si Florante, na kalilisan pa lamang sa atin. Ang kiyas na ito ay katulad ng isang bunying gerero na nanais sa aking hukbo. Kung ganon, ikay aking itinatalaga ng general na aking hukbo, Florante. Aking ama. Laura, aking anak. Magandang araw sa iyo, Dr. Brisio. Florante. Magandang araw din sa iyo, Laura. Laura, aking anak. Kami muna mag-iisap ni Dr. Lucio. Maiwan mo ang tulong. O mahabaging Panginoon, isang kalunos-lunos na pangyayari, ngunit hindi ko hahayaang pagpatuloy. Sugod! 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 Hinahamon kita. Ako! Oo, ikaw na ang pinuno ng iyong hukbo. Tayong dalawang magtuos. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Walang makikialam. Sumuko ka na. Huwag mo na pahirapan ang iyong sarili. Huwag ka na. Ako ay pinanganak bilang tagapagligtas at tagapag-ingat. Hindi ko batid ang salitang pagsuko.
Matapos ang mahabang paglalakbay, ay kanilang natanaw ang muok ng Albania na may nakawagayway na bandila ng Moro. Laura, Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! magkipag-isang dibdib ko sa akin, Laura. Ihandog ko lahat ng nais mo. Hindi ko nais makipag-isang dibdib sa'yo. Sintigas na bato ang iyong puso't sisama ng hayop ang iyong ugali! Dahil sa'yo pinagtuturan sa akin, ikaw ay aking parurusahan. Parusahan pugutan ng ulo. Mga kawal, dakpin si Laura. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Sintong Florante! Sintong Florante! Tumigil na kayo. Dumito muna kayo. Batid kong may panganib na napaparating. Laura, ito na magiging katapusan mo. Katapusan mo na! Huwag! Tama na! Huwag! Tama na! Tama na! Florante! Florante! Ang mga kalaban, mga kawal, magsilusob kayo! Laura! Matay ka na! Kalimuot ang iyong pinagdadaanan sa iyong buhay. Hindi ka nagkakamali. Sa katunayan, nagapi ko sa aking mga kamay ang kilabot na general na si Osmalik, na sa ayon sa aking nakalap na balita, ay siyang pumangalawa sa angking tapang na meron si Aladin. Huwag kang magpapakasiguro sa mga balitang iyong nakakagilap, sapagkat kung totoo man ay maraming dagdag. Hinahangaan ko ang walang kisig at bangis na si Aladin. Kaibigan, malugod kong marinig ang iyong kwento. Hayaan mo naman na ako ang magsambit sa aking kapalaran. Isang karangalan na marinig ko ang iyong hinaing. Durante, huwag ka sanang magulat sa iyong mapapagtanto na ang Aladin na bantog sa Persia ay nasa iyong harapan. Ikaw? Ikaw ba ang aking nabatid? O si Aladin, natulad mo din isang sawi, nagmula sa syudad ng Persia. Anak ako ng tanyag na si Sultan Ali Adab. Ako'y naparito sa kalilungang aking sinapit. Mula sa aking sariling ama't iniirog na si Flerida. Aladin, anong bang nangyayari aking nakala? Mamahin, ama. Ngunit ako'y nilalabuan sa iyong mga sinasanggit. Huwag ka na magkaila pa. Iniwan mo ang iyong hukbo sa Albania at hinayaan mo itong muling makuha ni Florante. Ama, ang iyong tinuturo na isang Juan ay hindi ko kailanman magagawa. Batid kong napagtanto mo ang sinasaad ng ating kautusan. Ang nagkasala ay nagkasala. Dapat kang maparusahan. Aking ama, ang malakas na usapang ito ay pakana mo lamang upang maagaw mo sa akin ang aking sinta na si Perida. Sinisintensyahan kita ng kamatayan. Mga kawal, bukutan siya ng ulo. Aladin! Aladin! Ano gagawin niyo kay Aladin? Perida! Aladin! Perida! Aladin! O Sintang Ari Adam, ako nagmamakawa. Huwag mo ituloy ang ito na balak Aladin. Matitiis mo bang mabisnis ang dugo na sa ilalim ng iyong kamay? Ang puso ko nakapintis na iyong magiting anak. Kahit ako'y nakikiusap. Mangyari lamang ang iyong bakawalan. At iyong Wala? Ang iyong nais ay mangyayari lamang sa isang kondisyon. Yun ay kung ang iyong nais ay mangyayari lamang sa isang kondisyon. Yun ay kung ikay pumayag sa aking alok na ikay magiging akin ay pag-iisang dibdib ng aking ninanais na mangyari sa atin. Sinamahal kong sambayanan ng Albania, digdimin niyo ang aking sasambitin. Aking napagtanto ang adikain ng ating mahal na Haring Linceyo. Iyon ay ibig niyang matanaw ang pagdurusa at mamatay ang kanyang nasasakupan. Nakakagila-gilalas ang nasambit na ito ng ating hari. Kaya sambit ko sa inyo mga kababayan,
Ibig ba ninyong ito'y matamasa sa ilalim ng lilot buwad na si Haring Linceo? Sang-ayon ako sa ninanais mo, Adolfo. Mabuhay! Mabuhay! Kung gayon, mga kababayan, tayo na't magkaisa sa iisang layunin na tiyak na ikakaligta ng buong sambayanan. Ating tuligsain at huwag hayaang pangibabawan ang kapangyarihan ng isang kalamarat huwad na si Haring Linceo. Anong kaganapan ito, Adolfo? Ika'y aking pinagkatiwalaan, ngunit ayon sa aking nasaksihan, ay iyong sinisiraan sa aking nasasakupan. Isa kang sukab, Adolfo. Ako pa raw ang sukab sa Albania, samantala siya ay isang hari na naghangad ng peligro sa kanyang sinasakupan. Yan ay katha lamang at walang katuturan. Huwag mo nang bilugin kung ano ang aming pag-iisip. Ang katotohanan ay aking nabatid na't napagtanto ang halang ng iyong bitukat sagad sa buto ng iyong kasamaan. Mga kawal, siya ay ating tuslangin. Isa ka pala murat huwad, Adolfo. Aking ka, Laura. Kalanman hindi ko ninanais na maging iyo. Mas nanaisin ko pang malagutan ang hininga kesa maging iyong kasposo sa palamurat huwad, Adolfo. Dapat kang makitila ng buhay. Kabaligtaran ang iyong iniisip. Simula sa araw na ito ay pagmamayari kita. Huwag ka nang tumutulpat, sumang-ayon ka na lamang, Laura. Hindi ko kailanman ninanais na maging isang katipal sa isang tambalasang katulad mo. Tanging si Florante lamang ang aking individu. Napaparaman man, siya lamang naman ang aking pusit-isip. Iyong sinisipag si Florante ay aking napatapon. Tama ba ang aking narinig? Ang aking sinisinta si Florante ay iyong ipinadakip at ipinatapon sa kantang balasan! Saan mo ako? Adolfo! Tigil! Tama na! Tigil mo yan! Ayaw ang kinikilo sa hindi makatarungan! Ito ang narapat kami sa masang katulad mo! Salamat! Salamat sa'yo! Salamat sa'yo sa may pauwi ka man! Sapagkat pinadala niya ako sa ilang katulad mo! Lubos kita pinagsasalamatan sa iyong kadakilaan at sa kapuri-puri mong katangihang taglay! Kundi dahil sa'yo, marahil natulad na ni Adolfo ang maitim yung banak! Salimuot ang iyong pinagdaanan sa iyong buhay. Hindi ka nagkakamali. Sa katunayan, nagapi ko sa aking mga kamay ang kilabot na general na si Osmalik, na sa ayon sa aking nakalap na balita, ay siyang pumangalawa sa angking tapang na meron si Aladin. Huwag kang magpapakasiguro sa mga balitang iyong nakakagilap, sapagkat kung totoo man ay maraming dagdag. Hinahangaan ko ang walang kisig at bangis na si Aladin. Kaibigan, malugod kong marinig ang iyong kwento. Hayaan mo naman na ako ang magsambit sa aking kapalaran. Isang karangalan na marinig ko ang iyong hinaing. Durante, huwag ka sanang magulat sa iyong mapapagtanto na ang Aladdin na bantog sa Persia ay nasa iyong harapan. Ikaw? Ikaw ba ang aking nabatid? Nauuluhig mo ba ang mga yapak na iyon? Aladdin! Halik ka, kaibigan, ang ating apuha pinggon kung nasaan ang mga tinig na iyon. Florante! Aladdin! Atin itong apo-hapin upang mabatid natin kung nasaan naroroon ang mga tinig na iyon. Florante! Aladdin! Laura! Merida! Florante! Aladdin! Laura! Merida! Laura!
dapat sa mas na kagubatang ito, Sintang Laura? Hayaan mong isambit ko ang aking dinanas sa bingit ng kamatayan, Florante. Nang ika'y lumisan, ang bayan ay nawala ng kayusan. Nagkaroon ng araw na ako'y tinangkang abusuhin ng tampalasang si Adolfo. Mas masahol pa rito, pinaslang niya ang aking amang si Haring Linseo at ang iyong amang Duque Briseo. Kaawa-awat ka naman ang sumabi. Sinabi ni Laura, dahil sa tangkang pangahalan ni Adolfo, namayani sa puso ang pagkahabag nila isang kapababae. Kaya't sa hindi nasahan ay aking napaslang si Adolfo. Noong una, tadhana sa atin ay napakailap at sadyang mapaglaro. Mga panganib, pagsubok na sa atin ay sumusubok. Subalit, ikinalulugod kong sabihin na napagtagumpayan natin ito ng magkasama. Florante, Bakan ko ang iyong kamay. Maswerte ang iyong katipan, Laura. sa aking pagkakaalam, ngayon ang iyong paglisan patungong digmaan. Tama ang iyong tinturan, Laura. Ngunit bago ako lumisan, ay nais kong ipagtapat sa iyo. Ano yan, Florante? Sabihin mo't ikay aking pakikinggan. Ako'y nababahala na sa aking pakidigma ay hindi na ako makabalik pa. Hindi ko na sa iyo masasabi ang aking nararamdaman. Tiyak ito'y aking pagsisisihan. Ano ang iyong ibig sabihin? Noong una pa lang kitang masilayan, ako'y nabighanin na sa iyong taglay na kagandahan. Puso ko'y biglang sumigla. May kakaibang nararamdaman. Oras tila'y tumigil ba? Sana iyong mapagtanto, pag-irog ko'y totoo. Pag-ibig na walang hanggan, dadalhin ko hanggang kamatayan. Tuhigon mo ba ang mga yapak na iyon? Saan kaya naroroon ang mga iyon? Tayo na at lumisa at si pagtago. Makailangarin, Florante. Mga kawal ng Albania! Dali mo dua! Hindi ka lang kasal!